Ito na, another from Melb's Castle mga kapatid. Iyak ang China, nagkakagulo na. Pinapaatras lahat ng barko nila. Ayaw na ng Pilipinas makipag-usap, tapos na. Wala talagang gustong makipag-usap sa China mga tol dahil nga sa ginagawa nila. So eto mga tol, no, etong kumbaga parang lumalabas dito sa video panonoorin natin ay parang umaatras na daw ang China mga tol. Well, hindi natin alam mga tol kung ano ang katotohanan dyan. Alamin na lang natin, panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melv's TV mga kapatid. Kay Melv's Castle pala, no? Kay Melv's Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba ng kanyang YouTube channel mga tol. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, lalong-lalo na may kinalaman sa West Philippine Sea, sa ating soberanya. At bilang isang Pilipino mga tol, dapat aware ka sa mga ganito para hindi ka basta-basta madadala ng mga propaganda o mapaniwala na mga kasinungalingan ng mga pro-China mga tol. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Iyak ang China sa balitang ito. Muli na namang nagmamakaawa kay Defense Secretary Gibo Teodoro na idaan na lang sa pagkikipag-usap ang tensyon at wag na idaan sa posibleng digmaan. So, ang problema nga hindi naman sila madaan sa usapan eh, 'di ba? Traitor 'yan mga tol eh. Kapag sinabi nilang ganito, yung puro masusunod yung gusto nila mga tol, 'di ba? Yung usapan, walang kwenta usapan, one-sided lang yung usapan na 'yon, 'di ba? Hindi tayo halfway eh, yung sinasabi nila, 'di ba, halfway. Hindi totoo 'yon. One-sided lang 'yon, laging sila ang masusunod. Kaya wala useless makipag-usap diyan. Usap ang tensyon at wag na idaan sa posibleng digmaan. Sobrang kinababahala kasi ng China na baka bombahin sila ng B-52 bomber aircraft ng US. Kaya muli na namang tong nagmamakaawa. Sa bidyong inilabas ng Chinese Foreign Ministry kahapon, bukas raw ang China sa pakikipagdegosasyon sa Pilipinas. At anong klaseng negosasyon yun? Kahapon, bukas raw ang China sa pakikipagdegosasyon sa Pilipinas at wag na daw sanang humantong sa malaking giyera ang simpleng hindi pagkakaunawaan. Diba? Simpleng hindi pagkakaunawaan. Sino ba namang may gusto ng labanan, di ba? Ayaw nga ng Pilipinas yan, kaya nga hindi tayo pumapalag sa mga pambubulas nila mga tol eh. Iniiwasan nga natin tumaas ang mag-escalate ang tension, kaya kahit na binobomba tayo ng water cannon, di tayo pumapalag. Minsan nga, naiinis na karamihang mga Pilipino, pateko eh. Kasi sinasabi natin, ba't ganyan kayo? Di kayo pumapalag. Di ba nakakainis naman, di ba mga tol? At the same time, nauunawaan naman natin kung bakit hindi pumapalag yung ating mga kasundaluhan. Kasi ayaw na nilang palalain pa. Diba? Tapos ngayon, etong China nagmamalinis mga tol. Feeling mo talaga napakababait. Kunin na lang daw sa maayos na usapan. Pag-usapan na lang daw. Sino ba namang ayaw makipag-usap? Sila naman. Napakarami na nating ipinadala sa kanilang mga diplomatic protest. Diplomatic protest mga tol mula nung naupo si PBBM. Umabot na sa 100 plus, 137 na ata eh. May naging tugon ba? Wala mga tol. Diba? Puro sila banta, puro sila babala mga tol. Huwag tayong maglaro ng apoy. Alam mo yung paulit-ulit natin naririnig yan sa kanila kapag nakikipag-alyansa tayo sa ibang bansa, kapag meron tayong activity sa loob ng ating exclusive economic zone, ang lagi nilang binabato sa atin, akusasyon nila, gumagawa tayo ng gulo. Diba? Mga tol, lahat na lang ng ginagawa natin, pinupuna nila. Lahat na lang ng ginagawa natin dito, kinokontra nila. Pati pagpapaigting natin ng militarisasyon dito sa Batanes, kinokontra din nila yon mga tol. Diba? Pati nga pagbati ni PBBM dun sa nanalong bagong presidente ng Taiwan eh. Minasama nila, diba? Tapos gusto niyo usapan. Dito magaling ang China sa kanilang mga pagsisinungaling. China remains committed to upholding peace and stability in the South China Sea through dialogue and consultation. Maniniwala pa ba kayo dyan mga tol? 通过对话协商，北美在南海开展以炫耀武力为目的的 The US and the Philippines pinupost ko na yung kanya, di naman natin naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, binabasa na lang natin. The US and the Philippines muscle flexing provocative military activities in the South China Sea. Muscle flexing. Natitikman nila yung sarili nilang medicine mga tol kasi ganun yung trip nila lagi. Ganun yung tactics nila, di ba? Muscle flexing.
Magpapalipad sila ng napakaraming eroplano, magpaparada sila ng buong puwersa nila. Muscle flexing ang ginagawa ng China, mga tol. O ngayon, natitikman nila. Simple lang 2 eroplano pa lang yung lumipad o 3 eroplano pa lang yung lumipad. Muscle flexing na agad sa kanila yon, mga tol. Ganon katindi kasi yung takot nila talaga sa US, mga tol 军事挑衅活动，不利于管控海上局势和涉海争端。 are not conductive to managing the situation on the sea and handling maritime disputes. Sila rin na naman ang makakalutas ng maritime disputes na yan, mga tol. Kilalanin lang nila yung international sumunod lang sila sa batas tapos ang problema dyan 我们敦促相关国家停止不负责任的举动，切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。中方将继续坚定维护自身领土主权和海洋权益。 Kita mo, biglang may ganun may bawi sa dulo. Ipagpapatuloy daw nila yung pagtatanggol at paggigiit nila dun sa mga territorial sovereignty nila. Kahit naman talaga walang basehan yung claim nila. 积极维护本地区和平与安宁。 Maniniwala pa ba tayo dyan? Halatang plastic naman talaga ang China, di ba? Kung nauturaw ng China si dating Pangulong Duterte noon, hindi na to muling mangyayari ngayon. Ibahin nyo raw ang bagsik at tapang ni Pangulong Marcos. Alam mo, gusto natin si President Duterte pero sumablay talaga siya dun Patayan kung patayan, ika nga. Basta walang isusukong kahit anong isla sa buong West Philippine Sea. Bakbakan talaga kung bakbakan dahil nandyan naman ang presensya ng Estados Unidos laban sa China. But in terms of negotiation, in terms of bilateral talk with China, I think the Philippine government since during the time of the former President Duterte, the Philippine government has exerted so much effort in negotiating and making the peaceful means of settling the dispute with China. Oo, sobra-sobra na ginawa ng presidente natin dati. To the point na magiging probinsya pa nga tayo ng China, parang yun pa nga ang gusto niya di ba? Pero sobra-sobrang effort na yun. Wala talagang, useless talaga makipag-usap sa China. And also with President Bongbong Marcos, I think one of the, just last year, China has been one of the first countries that President Bongbong Marcos visited last January of 2022. But eventually, a few weeks after he arrived here in Manila, there were still reported aggressive behavior by China Coast Guard harassing Filipino fishermen. And then a month after, we had the military-grade laser incident. So on the part of the Philippine government and for the Philippine Coast Guard, it is not us who's escalating or provoking China. Yeah. We are actually, as I said, we have been just receiving. We are just been on the receiving end of the aggression of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Relations. Tama. Minamadali na nga si Pangulong Marcos sa pagbuo ng sariling military artificial island sa West Philippine Sea. Kung hindi ito mamadalain ng Administrasyong Marcos, mabubuli pa rin daw ang ating mga mangingisda sa ating sariling karagatan. Yun na nga yung kailangan nating gawin Magdagdag tayo ng mga isla dyan di ba? Magtayo na ng permanent structure tayo doon sa ating exclusive economic zone, no? Yan ang mukhain natin, patagal ng panawagan ng Pamalakaya Pilipinas sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para matiyak natin, no? Yung regular na meron ng permanent rotation, patrolling ng ating mga law enforcers sa West Philippines, kita sa exclusive economic zone. At the same time, magagamit pang pahinga niyan, no? Safety area ng ating mga nangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kasi nangyayari ngayon, kailangan pa nilang umuwi sa ating Mindan kapag mayroong masamang panahon. Kasi yung Star Butol na, yung lagoon, ay hindi na nakakapasok, no? Yung ating mga mangingisda dahil binabantayan ng mga Chinese Coast Guard at nagbabawalan sila na pumasok doon. Kaya ito yung ginagamit sa kasaysayan ng ating mga mangingisda dyan. Ito yung ginagamit na safety area Kasi pag nakapasok ka na talaga ng ng Star Butol o yung Baho de Marsindok, Panatag Shoal, actually, ang pagod na natin dyan ay Panatag Shoal. Kasi Panatag ng yung area, kung mayroong mang hangin, pero hindi na ganun kalakas yung island, kaya safety na yung ating mga mangisda na hindi na nagagawa ngayon dahil sa presensya ng mga Chinese Coast Guard at paghaharang sa ating mga mangisda. See? Kita niyo yun? Sa kasaysayan mga tol, yung Panatag Shoal, kaya pala tinawag na Panatag Shoal kasi panatag talaga doon mga tol.
Kapag medyo may kasamaan ng panahon, instead na umuwi yung mga mangingisda natin, no? Medyo may kalayuan din, ilang kilometro din yun mga tol, 'di ba? Doon na lang sila pumapasok sana sa lagoon. Kasi panatag daw doon mga tol eh. Pero ngayon hindi na nila magawa yon dahil nga harang na no? Bantay sarado na to ng PLA at saka ng China Coast Guard mga tol. So yung mga mangingisda natin, wala talaga silang mapuntahan mga tol. No choice sila kundi bumalik na lang, no? Kaya yung ginagawang tulong ng BIFAR, nagbibigay sila ng mga libreng diesel o crudo mga tol. Malaking tulong talaga yun sa mga mangingisda natin. Pero ang tanong, kailan kaya natin mababawi, no? Etong Scarborough mga tol. Kasi nakuha nila to noong 2012 eh. No, hindi na nila inalisan 'yan mga tol. Unang-una, illegal muna silang pumasok diyan. Kaya tayo nagpadala diyan ng Navy kasi may illegal tayo nakita diyan. So ang sagot nila, nagpadala din sila ng Navy. Nagkaroon ng standoff mga tol. Ang naging tugon ng Pilipinas para hindi na lumala yung tensyon, nagkaroon ng maayos na usapan, umalis ang Pilipinas. Ang akala natin, aalis na rin sila. Kaso hindi, naiwan na sila doon at hindi na nila binitawan ulit mga tol. Dapat lahat ng gusto ng China ay tanggihan na ng Pilipinas. Wala namang magandang naidudulot ang China sa atin. Tama lang talaga ang desisyon ng PCG. Kayo, gusto nyo bang tanggapin ang alok ng makikipag-usap ng China o tama lang na hindi na to tanggapin? I-komento sa baba ang inyong salobin. Kailangan natin magpalakas. Kailangan nating depensahan mga tol. Sawang-sawa na tayo sa sinasabi nilang paikipag-usap kasi wala naman talaga nangyayari at wala naman talagang saysay ang paikipag-usap sa kanila mga tol. Kailangan tumindig ng Pilipinas. Kung atin yan, panindigan na lang ng Pilipinas yun mga tol. Diba? Ikaw, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa baba. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.